If ako si Honda, ang masasagot ko dyan, why should we fix things that are not broken? No bicycle experience, no motorcycle experience, no experience paano mag-maneuver sa mabibigat na mga motor. So if kung ako yung tatanungin mga bossing, Honda RS125Fi will always have a... So what is up mga bossing? Today mag-uusap tayo about mga common issues ni Honda RS125Fi ngayong 2025. Coming 2026, if sulit pa rin babilhin tong motor na to, especially if coming 2026 na. Kaya tara, samahan niyo ako when magbabiyahe ako. Meron kasi kaming basketball ngayon, kaya habang nagbabiyahe, usap-usap tayo. Tara, let's go! So ayun mga boss, naka-chest mount lang tayo ngayon kasi naka-half face tayo. So if nakabiyahe tayo, ganito tayo tignan. Alright? Let's go, let's go, let's go, let's go. And if makikita nyo naman, ito ang Suzuki Gixxer natin. And ito yung Honda RS125Fi natin. So, ito muna yung gagamitin natin ngayon kasi nga naman, di ba? Ito yung motor, nakaka-renew lang natin. What I really like about our accessories din naman is because pwede natin lalagyan dito ng mount for our front camera. So, maybe in a while naka-wireless naman tayo, ililipat natin dito para makapag-usap pa rin naman tayo. Alright? And nakalabas na nga tayo mga bossing, and we're here now sa labas. Papunta na tayo doon sa papuntahan natin. And ngayon kasi maglalaro tayo ng basketball. Nakasa dito sa mapa natin that it will take us around 20 to 25 minutes of riding. Kaya tingnan natin. Ngayon kasi mga boss, pag-usapan natin tong ganito kasi gumawa tayo ng TikTok video content about 3 common issues ng Honda RS125Fi. And nung paggawa ko nun, unexpectedly, meron din palang naka-experience ng mga common issues na mararamdaman mo if ito yung bibilin mong motorsiklo. Para mas maliwanagan ka, tingnan mo itong video na to. Ito yung tatlong common issues na may experience mo kay Honda RS125Fi kasi meron tayong tanong dito, ano yung mga common na nasisira kay Honda RS125Fi, and ang masasagot natin dyan, wala talagang masyadong nasisira dito, but meron tayong may experience dito kaya kailangan talaga tayo maging alisto. So number 1 dyan is biglang namamatay yung motor natin. Hindi ko nga lang alam kung always ba to para sa iba, but for me, nung nag-maintenance ako, nawala yung ganitong klaseng issue. Number 2 naman is yung kanyang stock na headlight. Around 10 to 13, less than 15,000 na odo, ayun, medyo nag-wear out na agad yung stock headlights ito. Kaya I have to replace it into a new stock headlights. And last but not the least is that if mabigat ka sa Honda RS125Fi, malaki yung chance na mabilis mag-flat yung ayong tires dito. Maraming nagsasabi if magpapa-tubeless ka dito is malaki yung chance na mas lessen up yung pagiging flat tires nito. So, I advise you to go for tubeless rather than tube type if you're planning to buy this motorcycle. So, always upgrade the tires talaga. Kasi if pang long ride mo to, malaking chance talaga na mafa-flat ka if ever ito yung mapusuan mo. Marami pa akong mga ganitong klaseng content about Honda RS125Fi or mga motorcycles. So, if gusto mo ng mga ganito, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. So if makikita nyo mga bossing, nung ginawa ko yung video na yun, maraming nag-react and maraming nag-comment down below about sa motorcycle nito. And because of that, napaisip ako gawa nito ng part 2. And yung part 2 naman is ito. May ginawa akong content about Honda RS125Fi na 3 common issues niya. And sa comment section doon, makikita mo na marami pa mga experienced ang Honda RS125Fi users natin dito. Kaya papakita ko na lang din yung common issues na na-experience nila. First natin dito is kay Boss Carlo. 74K odo na daw. Yung issue niya is hard cold start at namamatay pag biglang acceleration. Dito naman tayo kay Boss Sunday 0222. May lagotok pag umaarangkada. Tapos, nagpa-vibrate around 40 to 50 kilometers per hour. Pero paglabas naman is nawawala. Dito naman kay Boss Jules, yung sa kanya naman daw is namamatay yung makina, nagpa-flat, tsaka yung tensioner. So, medyo same lang. Kay Boss JR naman is yung ECU. Kay Boss Ton X, yung drain plug niya daw is lumuluwag. Natanggal daw habang nasa biyahe. So, di natin alam if motorcycle issue to. But as long as alam nyo to, yan ang importante para sa akin. Dito naman kay Boss J. Clarence, 10K knuckle bearing daw yung problema niya. Kay Boss Sol is roller guide at tensioner springs. Tapos si Boss Biking is pag 45 kilometers na above yung odo mo, may tumatagas na sa head sa may tapat ng o-ring. Kahit papalitan galing gasa, may chance na magtagas pa din. So, ayun lang mga bossing. If meron pa kayong madadagdag para mag-share ng awareness at para na rin sa mga magbabalak ng Honda RS125Fi para makapaghanda kayo. But yan, for sure naman natin na tong motor na to is matagal pa bago magkaroon ng mga issues.
all in all, if makikita mo naman yung mga issues nila, hindi naman siya ganyan ka maselan and repairable naman and replaceable naman yung mga parts. Siguro yung iba lang talaga, merong mga major issues, but all in all, for me, ako mga bossing, first gen Honda RS125Fi yung motor ko. Wala akong na-experience ng mga ganun. So, hopefully, nakatulong to para dagdag awareness na rin para sa inyo. Gumagawa nga pala ako ng mga ganitong klaseng content about Honda RS125Fi and about mga motorcycles. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron kang mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. So now naman mga bossing, natapos na natin yung part 2. We're gonna have some little thoughts about considering the Honda RS125Fi. Especially if beginner ka pa and nalilito ka pa kung anong klaseng motor ba yung maganda talaga sa'yo as a beginner motorcycle rider. Ako kasi mga bossing, to tell you honestly, if may confidence lang ako agad when I was, young, I would really probably buy this motorcycle agad, the Suzuki Gixxer 155. Pero, bossing, to tell you honestly, wala kasi akong confidence nun. I'm 5'10", yung height ko, and I'm weighing around 70 to 80 kilos. And alam mo na, mas magaan yung motor, mas magiging confident ka sa ride mo. And isa talaga si Honda RS125Fi sa hindi nagbibigo. If ever, bibili mo to motor na to, sobrang magandang companion nito as a beginner. And if you're gonna think long term, if bibilin mo to, tapos gagamitin mo for a very, very long time, maasahan mo talaga si Honda RS125Fi, especially when pag-uusapan na natin ang maintenance, yung fuel efficiency niya, and yung reliability niya as a brand. Now, for me mga bossing, experience-wise, I have this motorcycle for around more than 5 years. I think mag-10 years na almost si Honda RS125Fi. 8 years? 2017 yata or 2018 na-release tong Honda RS125Fi version nila. So, if I were you mga bossing, bibilin ko pa rin ba itong motorcyclong ito knowing that it has these common issues, it has this kind of challenges or setbacks kapag ito yung bibilin mo motor. Especially na yung price range niya ngayon is naglalaro around 76 to 78K, depende na yan sa dealership niyo. Tapos yung colorway niya naman ngayon, gumanda pa, meron siyang combination of matte black at solid black na colorway, tapos meron ding red and black. For me mga bossing talaga, if ako si Honda, ang masasagot ko dyan, why should we fix things that are not broken? Parang ganun talaga yung makikita mong parang linyahan ni Honda dito. Pero naman kasi mga bossing, ang gaganda kasi ng mga bagong motorsiklo ngayon for that kind of price na napaka-competitive din when it comes to specs. So ako mga bossing, if ever merong mga upgrades si Honda RS125Fi nito, ang masasagot ko lang dyan is sana meron silang dashboard na naka-digital na. At least man lang magdagdag sila ng option or variant na double disc brake na and even ABS, di ba? Sa kanyang price, tapos magdagdag sila ng ABS na variant. I think meron pa rin talagang magaganahan sa ganitong klaseng motor. And siguro lastly, a larger fuel tank capacity para mas malayo pa tayong madaraanan. Yung fuel efficiency niya kasi mga bossing, may claim si Honda na it is around 59 kilometers per liter. So 4 liters na 59 times 4 mo yan, kaya kalayo yung potential na madadatnan ni Honda RS125Fi. So, ang magandang tanong dyan mga bossing, sulit ba si Honda RS125Fi? If you're a beginner, bibilin mo to as brand new. And maganda ba talaga if ito yung bibilin mo as a beginner motorcycle rider? Ang masasagot ko dyan, bossing, although meron na akong suggestions for improvement for Honda, I can really say sulit pa rin talaga itong motorcyclong ito. Kasi maganda talaga yung na-offer niya for this kind of price pa rin. And ayun na nga mga boss, patapos na rin nga pala tayo, kaya tatapusin na lang natin to and we're just gonna wrap things up before natin i-end tong video na to. And kasi naman umuulan, kaya dito muna tayo, magpasilong muna tayo and tapusin na lang natin yung video na to. So for me mga bossing, masasabi ko rin naman talaga na si Honda RS125Fi is a great companion sa beginner. Especially sa akin mga bossing, no experience ako nung nagamit ko itong motorsiklong ito. No bicycle experience, no motorcycle experience, no experience paano mag-maneuver sa mabibigat na mga motor. So if kung ako yung tatanungin mga bossing, Honda RS125Fi will always have a special place in my heart. And
if ever tatanungin ako if marerekomenda ko tong motorsiklong ito, masasabi ko talagang okay na okay tong motorsiklong ito. With or without kasi na improvements na sinadjust ko kay Honda, I think maganda pa rin tong motorcycle standalone na ito. Especially nung nag-upgrade sila from carb to FI. And for its price, around 70 to 80,000 pesos na budget, okay na okay itong motor na to. Kasi masasabi mo rin naman talaga na sa halagang 70 to 80,000 mo, and if papalarin ka na maging katulad ko na for the past 7 to 8 years, gamit tong motorsiklong ito na walang masyadong issue, then I can really say sobrang sulit ng pagkabili mo ng motorsiklong ito. Pero kayo ba mga bossing, meron ba kayo masuggest na ibang motorsiklo dyan na pwede natin i-review or pwede natin gawa ng mini-review para sa mga ganitong klaseng mga content? Kasi for me, Honda S125 Fi is a very good motorcycle rider starter choice. Pero I think meron din namang ibang lumalaban na ngayon such as Yamaha PG1, yung Suzuki Smash Fi, and kung ano-ano pa na pwede talaga natin ma-compare sa iba. So, kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment on below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video.